this is the urgent lesson. Ignoring a family issue. So pag may issue sa family mo, no matter how small, ini-ignore mo kasi wala yan, ano lang naman yun, may sumpong lang yung anak ko. Si misis, may sumpong lang yan. Or financially, di ba? Kanyari, ano lang yan, temporary, ano lang yan, gano'n, di ba? Dismissing a brother who raises a concern sa church. Yun yung modern equivalent ni King Ahab. Number one, yun nga, important na itong fellowship, not just movement, especially D-group. Very important ang D-group. Kaya why, sa church natin, di ba, sa announcement, yun ang kauna-unahang sinasabi, hindi na yung ministry, di ba, D-group. Why? Kasi this is how we grow. Ito, this is actually like an extension of D-group. Pero darating yung time, I pray, no, na hindi na, I mean, of course, praise God sa house ni Pastor Mike, and praise God sa presence ng bawat isa. But I pray also that madagdagan tayo, na hindi na tayo kasya dito. Diba? Why? Again, yung simula ko kanina, we need more men sa church. We need more men to really push God's word. Why is fellowship important? Well, of course, hindi lang fellowship, pero darating tayo dun sa iba. Because tayo yung boses ng Holy Spirit sa bawat isa. Maybe, or sometimes, pag tayo, gusto natin yung bulong ng Holy Spirit para supernatural na. Maybe we're always looking for supernatural, pero yung boses ng mga kapatid natin, na yun yung boses ng Holy Spirit, ayaw naman natin pakinggan yung counsel nila, yung wisdom. In fact, no, I feel so blessed na I'm surrounded with with men right now, and also the church in general, who I can ask questions from, kapag may something ako na nasa mind ko, na hindi ako mahihiya kasi alam ko safe space ang pag-conversation namin. Listen to God. Important then, aside from fellowship, of course, reading His Word. Kasi maganda naman talaga, God's Word is so full of meaning, full of lessons, full of beauty, no? Okay? God's Word can change us. Sabi nga, di ba? Sabi ni Pastor Peter on Sunday, di ba? If you only read the Bible, it's impossible na hindi ka matanso. Bigyan ko na kayo ng konting background. Sa family ko kasi, ang tatay ko lumaki kami pinalaki niya sa Christian family. Kaya lang, maaga nawala yung nanay ko at age 2, nawala na yung nanay ko. Then nag-asawa ulit. Ang tatay ko, yun, sinadyan yung sa pangalawa. Nagsisimba ang tatay ko, talagang religious din every Sunday. Kaya lang, may malaking influence sa amin. Malaki ang influensya ng tatay ng tahanan sa mga anak. Lalo na yung mga ginagawa nilang example. Church ng tatay ko every Sunday, walang palya. Bibihira sa isang taon na talaga nagpapalya siya. Bibihira din siyang magpalya sa barkada. Ibig sabihin siya ay may inom, siya ay naninigarilyo. And he passed that as well sa akin. Na kung saan ako ay lumaki na, at ako ay nagkaasawa na, testigo niya si Daddy Bird. Huli ka, bro. Huli sa hirap. Huli ka. Ako umuwi, ako ay nagsisimba every Sunday, at ako rin ay nag-iinom at naninigarilyo kasama ang barkada. So, ang tatay ko ay napaka-influensya siya sa akin. Kaya lang, iniisip ko, sabi ko nga sa kanila kanina, yung nagkaanak na ako, 3 babae, 1 lalaki, sabi ko, gusto ko ba na maipasa ko itong ginagawa ko sa mga anak ko? Ayoko. So, ang nangyayari, may kailangan akong tanggalin. Ano yung tatanggalin ko? Yung pagsisimba ba o yung paninigarilyo at pag-inom? So, pinili ko na i-retain yung pagsisimba at tanggalin yung pag-inom at paninigarilyo. So, nagtuloy-tuloy yun na kung saan dati nakikita ko ng mga anak ko na ginagawa ko yung pagsisimba, paninigarilyo, pag-iinom. Si Sam, siguro mga 5 taon, 7 years old during that time. Tinanong ko siya, recently na lang, active na kami sa church. Sabi ko, natatandaan mo pa ba? Nung time na bata-bata ka pa, kayo, at tayo ay nagkakaroon ng party-party dito sa bahay na kung saan may combo pa, may inuman, may sigarilyo. Sabi niya, Dad, hindi na, I don't remember. So it's a good thing that at a very young age, naputol ko yung maling influensya na dapat sana ay may iwan ko sa mga anak ko. And it's the same thing with us. Tayo bilang mga tatay o magiging tatay in the future, ano yung magandang influensya na may iwan natin sa mga anak natin? Dapat tayo din, kasi in one way or another, our parents, especially our father, can have a very big influence kung bakit tayo ganito ngayon. So are we going to, let's think about it, are we going to do the same thing na ginagawa ng tatay ko, or I want to be different? Parang si Ahab, double portion ng kanyang tatay. He is more wicked than his father. So it means that yung father niya, napakalaki ng influence sa buhay niya. Kaya lang, syempre, hindi siya nag-grow, hindi niya na-realize yung mga mali na yon. So, I don't know what happened to the next generation. So, it's the same thing with us. What influence are we going to give doon sa mga anak natin sa next generation? So, for now, I'm not gonna say na perfect na. I'm still a work in progress na lagi nating sinasabi. Pero obserbahan natin yung mga anak natin
Ako sasabi ko sa kanila, hindi mo na kailangan bitbitin pa o hilangin sa damit para magpunta sa church. You as a father should live. So yun yung dapat na maipakita natin sa ating mga anak. So praise God, salamat. Gusto ko ang ganda ng sinabi ni Brother Joe. Napaka-importante yung sinabi niya na there is that certain level of influence that will be passed on to us from our parents, from our family. Bilang isang anak ng pastor, sa anak side, connected sa anak side. Ang naipasad sa akin ng father ko is to really serve. Kaya yun yung desire din ng heart ko, like, I really like serving. Sa na lang yata ako hindi nagsaserve, no? Huwag naman. So, yun yung ano niya, to really be selfless. But here's the challenge. If family is not our priority, because for the sake of ministry, doon tayo nagkakaroon ng challenge. For many, many years, we grew up na ministry is ministry. Kailangan, gawin mo lahat para sa Panginoon. Ministry is ministry. Yung concept ng ministry family is a totally different concept of what I believe in from before. So you have to be in Sunday, ginagawa mo para sa Lord. To the extent na nakakalimutan mo yung Sabbath. Even today, sabi ko sa misis ko, mag-date tayo mamaya. Will you allow me na mag-mags muna ako? Kasi di na ako na agad dyan eh. Pero I rest assured, mamaya mag-date tayo. Mag-ano tayo. Ang point lang is, we cannot serve the Lord showing our love by reaching out to others and neglecting your own family. Your wife, especially your children, will suffer. At ganun yung naging nangyari sa akin. Natuto ko mag-serve, pero na-pass on sa akin yung mga issues like anger. Kasi pag hindi madaling maglingkod, maapektuhan ka emotionally, it's painful. Sometimes magiging angry ka, no? Magkakaroon kayo ng conflict. Yan yung mga parang naipasa sa akin na nangyari sa akin. But by God's grace, it's never too late. Inaayos ng Panginoon yung heart ko. Ganun din yung sa heart. We are still a work in progress. It's still not 100%, no? Pero I thank the Lord na right now, may nangyayari na changes. Kaya ang ganda nung usapan namin ni Brother Marlon kanina na how your children and your wife, it's a reflection of who you are. Yung katuturo mo kung ganito ka, ganyan. Minsan talagang maaaring ang anak natin or ang misis natin may kasalanan, maaaring tama. But how they are is a reflection of who you are. And because you are called to be a leader, provider, and lover of your family. And going back to the question, there may be times na, yes, I genuinely manage or lead my family, but there are times na somehow we are broken. Sometimes we feel like na we have done mistakes in the past. Sometimes we feel like we are not a good provider for our own family. And this builds insecurities in our heart, no? But it doesn't mean na hindi mo na pwedeng gawin kung pinapagawa sa ng Panginoon, no? Kung ano yung pagkawala mo, you surrender that sa Panginoon. And you have to start leading your family. You really have to do that, no? And in humility, Lord, una na patawarin mo ako, Panginoon. I did not manage my, lagi akong ganon. Kapag nakikita ko medyo hindi okay, misis ko, I would reflect back sa sarili ko, Lord, sorry. Parang feeling ko kulang tayo sa iyo, Panginoon. Napatunan ko yung thesis ko. Lord, alam ko fault niya eh. Pero hindi, Lord, fault ko. You always point back. Do not blame your family, your kids. Hindi mo ka rin naman na masyado ka naman, hindi ako na lang, hindi. Ang point dito is you stand up, no? Made man. Be a leader ng iyong family. Not perfect, pero always trusting the Lord. The Bible actually, as a human being, we are prone to make mistake in our judgments. But the Bible is filled with example of teaching on how to live our life better. Kaya yung katulad kay Ahab, huwag ka mag-asawa ng Jezebel. Di ba? Napansin ko, matabayan si Jezebel eh. Sabi ko sa kanya, di ba? Just kidding. Ewan ko sa'yo. If you continue in my word, sabi ng Bible sa John 8, indeed you are my disciple and you will know the truth and the truth shall set you free. Thank you. Meron tayong mga nire-reason na tingin natin ay pinakamagandang dahilan para hindi kayo magtalo. Sabi nga, para nila lang lumaki. Pero pag di natin hinayaan natin yung mga arguments o mga misunderstanding na yan, nagkakaroon ng weakness, parang ang tingin tuloy ng
mga wife natin, mga anak natin na mahina tayo. Hindi tayo karapat-dapat na maging leader kasi palagi tayong tahimik. So dapat we have to be a leader sa family. Yan sa Bro, natutunan ko rito is hindi naman ito about the title Pero yung pinaka-importante po rito yung role natin as dito sa atin. Dito yung movement, yung brotherhood natin na tayo lahat kasamang natututo at lalo pang lumalalim sa Panginoon. At lalo na po sa atin, sa family natin, bilang tayo yung father ng ating pamilya. So makita na sa atin yung bilang isang role model ng ating family. Napakahalaga niyan kasi yung mga bata, tayo yung gagayahin pagdating ng araw na sila rin yung mahawak ng pamilya at magkakaroon ng pamilya. Ganun din sa D-group natin. Napakahalaga po nung may magpapaalala sa atin, may magbibigay sa atin kung tayo nagkakamali dahil hindi naman po tayo perfect at all times. Ganun po yung misang nangyayari sa atin pag lalo sa bahay na lang, sa setting. Di ba pagka mataas yung EQ mo, ibig sabihin emotionally, anger, stress, discouraged, nalilimutan mo na yung natututunan mo sa loob na hindi natin may apply. Pag ikaw naman loaded ng mga kalaman, nawawala naman yung yung empathy sa pamilya natin. So ang hirap mong balasin, so pinaka best approach yung balansin nating IQ at EQ. Tapos sa mga natutunan po natin, minsan napansin ko na sa akin personally, nagiging seasonal leader ako. Napapractice ko yung seasonal leadership. Ano po yung sabihin nun? Yung pag may problema lang, saka lang ako aakto as a leader. So best approach is yung intentional leadership. Yung bang kahit yung tuloy-tuloy, yung inaaral talaga natin yung ano bang problema, saka bawat problema nangyayari sa atin, may learning dapat tayong matutunan. Kasi kung hindi po gano'n, mararanasan natin yung ma-experience natin parang paulit-ulit na yung sitwasyon natin sa buhay. I would rather apply, kung may matutunan po ako dito sa natin na pag-usapan, I would rather apply intentional leadership. Na-realize si Satan is, ang pinaka-main goal niya is to destroy the family. Tatlong day yun ang ginagamit ni Satan. Ang pinakauna talaga is to deceive husband and wife. Deceive talaga. Ang pinaka hindi mag-cheat si husband o si wife kung hindi na deceive una. Yun ang pinaka-attacking Satan as sa family. Pag ma-deceive ang husband or wife, nandun yung papasok yung distraction. Nadi-distract na. When distraction comes, it will follow destruction. Naalala ko lang kung meron kasi akong note dito. Ano ko na. Real leadership isn't about authority. It's about empathy. Tapos nakalagay dito, the best leaders don't lead because they have title. They lead because they genuinely care about their people. Nakalagay din dito, they check in, they listen, they prioritize their team's well-being even when it's inconvenient. Tapos, leadership is found in the moment you choose to put your people first. Not because you have to, but because you want to. And then yung niya, that's what separates a manager from a true leader. Pala yung ganda nung topic. Maganda yung sharing inside ng bawat isa when it comes to sa accountability, yung modeling and intentionality. Yun ang na-miss nung mga hindi nakaten. So, I hope na ma-share natin sa kanila. Sana sa susunod na meeting natin, gatherings, sila mawala dito. Na sundin yung bayuhin talaga sa Panginoon lagi. Lagi tayong free. Higpit tayo sa sa pagpipray sa Panginoon. Kasi si Job, ko talaga yung ni Job, kinuha na lahat pero fully surrender pa rin siya. Kaya yun ang ko na maraming salamat talaga sa Panginoon dahil nakabilang niyo ko. Dahil mas nandito pa ako na mas lalo kong yung spiritual growth ko sa Panginoon na mas lalo pang lalago.
makapag-share kayo sa akin na ito pa ang mga dapat gawin, may makuha ako sa inyo. So yun lang po ang ano ko. Sige. Away na si The Wall. So, naghahanap ka pa ito. Nakita pa yung ata sa likod. Pumunta rito kayo, alam niyo mga suot niyo. Picture ako nga po sunod. Si The Wall. Number 1 pa sa akin, sabi po dito, how do you usually respond to strong emotions like anger, stress, or disappointment? Kami po napag-usapan nga yung kabaitan mo sa ibang tao, kahit galit na, nangingitian mo pa. Pero pag ang asawa mo, yung lang masabi, galit ka na agad. So, yun po yung napag-ano namin. Parang pag misis natin, ang bilis natin magalit. Parang ang easy-easy. Parang kahit may sinabi lang, hindi na magagalit, nagagalit na tayo. Pero pag ibang tao, wala na murahin tayo, nangingiti pa tayo. So, yun. Hindi naman mag-brown yan kung hindi sasagot. Yun. Oh, titingin-tingin ka rin. Si Dudley. Kunwari may gusto kay misis. Pag yung mga bata nasisigaw ako para lang marinig niya na galit ako. Pero mali, hindi siya dapat ginagawa. Lalo na dapat magiging model dapat ako sa mga bata na hindi dapat ganun yung pain hindi dapat magpadala sa emotion. Hindi naman ako harap sa nakagree kung di ako sasagot. Bro, yung sa amin, pag-usapan namin yung stress and emotion, mabilis maka-apekto sa atin. Ako especially kapag disappointment and stress, kapag dumarating sa mga point, mabilis tayong mawala sa focus mabilis tayong natatalo ng kalaban. So siguro yung steps natin gagawin is gagawin natin yung paunti-unti yung mga steps na magpo-focus tayo kay God. Like, na tunay na nagbigay po sa amin ng kalakasan. Dalangin lang po namin, Panginoon, at hanggang po namin na may apply po namin, Panginoon, personal sa buhay po namin ang mga natututunan po namin about intentionality, O Lord, about yung paano namin, Panginoon, i-carry out yung as a leader, paano madadala ang aming pamilya, Panginoon, sa leadership. Kaya, Panginoon, maraming po salamat at muli, Lord, ingatan mo po kami sa aming pag-iwa-hiwalay, sa aming pag-uwi, ingatan mo po kami sa daan, Panginoon, sa anumang aksidente pwede mangyari sa daan. Kaya, Panginoon, maraming po salamat. Dalangin po namin yung mga hindi po naka-attend naming mga kapatid. Lord, patuloy mo silang galawin, Panginoon. Continue to convict their hearts. Ano man po yung kalagayan nila ngayon, patuloy mo po silang palakasin, Panginoon, spiritual. At dalawin po sila ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Muli, maraming po salamat. Ito po aming dalangin in Jesus' mighty name. This we pray. Amen. okay.